Hello, magandang gabi sa inyong lahat mga kababayan ko. Magandang gabi. So, meron tayong mga videos na re-reacan ngayon. I'm so sorry kung hindi na ako nakakapag pre-show shoutout kasi sobrang busy ko ngayon, ngayong buwan. Ito na nga putok na nga yung araw bago ko matatapos tong video. Pero mini-make sure ko na kahit papaano sa gabi, may upload pa rin. Pero mabilisan na lang ano. Ito unang video, ito daw dun sa 10 utos kay Josh daw. Yung cabinet na bumukas. Panoorin nga natin to. Ano ba to? Igan nitong nagdaang Semana Santa ay isa ang palabas na to sa tinangkilik ng mga Pilipino na pinamagatang 10 Utos kay Josh na siyang pinagbidahan naman ng aktor na si Gerald Napoles. At nito nga lang mga nakaraang araw ay naging usap-usapan ang eksenang ito kung saan binabantayan niya sa ospital ang kanyang ina at habang sila ay nag-uusap ay makikita niyong bigla na lang bumukas yung drawer sa tabi nito. Ito ay umani ng samot-saring opinyon na sinasabi ng iba na naging mabigat nga raw ang pakiramdam nila sa parte na to ng palabas Confirmation bias. kahit na ito ay medyo nakafocus sa komedya. Ayon naman sa ilan na iba ka raw Dahil bumukas ang drawer, bumigat ang pakiramdam nyo. Confirmation bias. nagparamdam sa buong set nila ang presensya ng Panginoon dahil nga mapapanood din dito ang pagsasalita nila ng masama sa Diyos at pagbabasag nila ng mga rebulto. May mga nagsasabi rin naman na baka raw dumulas lamang yung drawer at hindi na ito napansin ng production. Yung palabas ay available sa Netflix hanggang ngayon at kung hindi mo pa ito napapanood ay subukan mo itong bigyan ng oras at ikaw na mismo ang humusga kung ano nga ba ang nangyari sa eksenang ito. Bakit Hindi, ganito no. Sa hospital kasi, kadalasan, kadalasan hindi naman lagi no. Yung mga drawers niyan, hindi friction may parang gulong yung drawer minsan, 'di ba? Kasi meron din kaming drawer sa sa opisina nung dati. Ganyan din, bukas din siya ng bukas. Ito yung sa opisina namin to ha. Yung bukas siya ng bukas na hindi naman namin iniisipan na paranormal. Parang nasanay na kami na yung bigla na lang siyang bubukas randomly. Dahil siguro masyadong loose yung bola or ano. Alam mo, nagkakwentuhan kami doon sa loob ng opisina, bigla siyang bumubukas. Hindi naman namin iniisip na paranormal na, uy, may nagparamdam. Hindi naman ganon. Parang nakasanayan na lang namin na habang nagkikwento kami, bubukas, tapos isasara na lang uli. Tapos kwentuhan uli. Na kahit ako din, pag mag-isa ako dun sa opisina, bumubukas din, wala lang sa akin. 'Di ba? Kahit ako lang mag-isa dun sa ano. Now, ano ibig ko sabihin? Sometimes kasi, yung, yung drawer kasi pagka, ano, may attitude talaga minsan lalo na yung pagkakagawa niyo doon sa loob pag yan ay laging yung hindi pantay yung pagkaka-install kahit pa sabi mo let's say nakahiga na ng ganyan ano kasi yung parang may ano yan may release yan yung may gulong minsan pagka hindi pantay yung pag medyo nakababa na ganun bumubukas siya ng konti, parang nakokompel siyang bumukas. Ang fix no maintenance namin sa ganyan, nilagyan niya ng parang plywood sa harap ilalim para gumanon siya. Para umangat siya ng konti, hindi siya paluwa, pag ganun siya. Simula nung nilagyan niya ng plywood sa ilalim do sa harapan ng drawer, hindi na bumubukas. Now, dito naman, pwede kasing ganun ang nangyari dito. Kaya lang, hindi naman natin matagal na nauobserbahan na yung drawer ba mismo na yung laging ganyan ang ginagawa. Or first time lang na nangyari yan. Pag first time lang na nangyari yan, maaari naman paranormal, di ba? Pero ang point kasi dito, inconclusive kasi Pero definitely, kung by default ang pag-uusapan, for me hindi ito paranormal by default. Bago kasi muna natin, mas maganda yung bago ideklara natin na paranormal, alam natin yung mga factors kung bakit siya bumubukas. Kung talagang hindi naman niya talaga gawain yan at bigla na lang bumukas na ganyan, pwede. Pero ang ayoko kasing mamihasa tayo mga Pilipino, yung pagka may bagay ba na
napapansin ko, no, lagi tayo mas pabor sa hindi makatotohanan eh. 'Di ba? I'm not talking about yung paranormal, no. May mga maniniwala naman talaga na totoo ang paranormal. Yes. Pero tanggapin natin ang katotohanan, ang paranormal by default kasi ay hindi siya totoo by default. Kailangan mo munang patunayan ang paranormal bago mo masasabi na isang bagay ay paranormal. Hindi ko sinasabing hindi totoo ang paranormal, ano? By default lang kasi hindi sila hindi sila kasi normal eh. Kaya need muna nating mag-imbestiga bago natin ideklara. Kasi napapansin ko sa ating mga Pilipino, may kakaiba lang na nangyari. Demonyo na agad ang dahilan. Nagkasakit, mangkukulam na agad ang dahilan. 'Di ba? Pag hindi natin na ipaliwanag, yung nagkakaroon lang ng circumstansya na let's say umuwi siya ng probinsya, tapos pagbalik niya ng Maynila, medyo masama na yung lagay niya, ay kinulam yan dahil umuwi ng probinsya. 'Di ba? Hindi ba pwedeng mag-isip muna tayo ng may logic? Kasi ayon mismo sa professor ng parapsychology, no, si Jaime Licauco, ganyan muna talaga dapat ang gawin eh. Ubusin muna natin yung explanation or at kapag hindi sapat, wag mo muna idideklarang paranormal talaga. Kapag hindi pa sapat yung data na nakuha mo. Kung inconclusive man, mas magandang panatilihin mo muna na hindi siya paranormal until such time na meron ng proof na nagsasabi na hindi, talagang kusang bumukas yan. Kasi kung ganito aasahan natin, napaka-unfair naman kung sabihin nyo na ito ay paranormal na agad. 'Di ba? Unfair naman sa science 'yon. Unfair 'yun sa laws of physics. Kung magdideklara agad kayo na paranormal sa isang bagay na hindi pa natin nasusuri. Kasi inuulit ko, by default, dapat lahat ay by science dapat ang basihan, by default. Until such time na mapatunayan mo na dinidefy niya na yung science, doon na tayo magsisimula mag-isip na ito ay paranormal. Di ba? Sana, yun lang naman ang gusto kong mangyari. Lahat tayo skeptic muna. Hindi naman masama ang pagiging skeptic eh. Kesa naman maging uto-uto tayo lagi, di ba? Mas maganda na yung skeptic tayo lagi kesa uto-uto. Every time na lang na may isubo sa atin, paniniwalaan na lang natin. Hindi naman maganda yon, di ba? Now, dito ulitin ko kung ano man to, inconclusive eh. So, for now, pwedeng by science, hindi siya paranormal. By default. Diba? So, next video. Patunayan nyo muna sa akin na yan ay gumalaw ng walang impluensya ng kahit anong logic. Diba? Next, ito naman sa Diplomat Hotel. Sabi sa Diplomat Hotel, "Hi ka-Spookify, share ko lang din naranasan ko sa Baguio Hotel. Huli naming pinuntahan to bago kami umuwi, mga around 4 p.m. o 5 a.m. Bawal daw talaga pumunta. Nakiusap lang kami sa guard kung pwede kahit sandali lang kasi pauwi na din kami. Ako nag-request na ito huli naming puntahan. Natatakot pa nga ang mga matatanda kaya kami lang ang bumaba sa sasakyan. Nung una, di ako naniniwalang meron talaga dito. Kaya naisipan ko mag-video baka sakali. Di ba nagde-defy na agad eh. Hindi ka na naniniwala. Pero nag-video ka baka sakali. Anyway, di ba? Wala namang masama doon. Hindi ko agad na-i-review ang vids. Pagka-uwi namin, siguro kinabukasan ko na lang tiningnan mga video habang pinapanood ko mga video. Bigla akong nangilabot kasi dito sa video na to, bandang 35 seconds, may bigla nagsalita para paalam ko po. Wala po ako katabi dyan. Ako lang mag-isa. At hindi po talaga ako. Sige, play natin 35 seconds. May narinig daw.
Pero metal. May namatay na ba dito nung pinasok? Yung ba yun? Yan yung pinasok sa... Okay po. Okay po. CR lang ako. Samahan mo ko lang. CR ako. Five seconds. Pero metal. May namatay na ba dito nung pinasok? yung ba yun? Yan yung pinasok sa... Okay po. Okay po. CR lang ako. Samahan mo ko lang. Hindi kasi ma-determine kasi walang time ano eh. CR ako. Walang timestamp yung bigla daw nagsalita para paalam ko po. Wala po akong ano. Hindi kasi ma-determine kung anong timestamp eh. Pero kung yung mga pabulong-bulong yung minsan kasi parang ano eh, sa environmental noise na habang parang pag tinatakpan yung mic, yung gumaganon. Na ano nyo sa mic ko. Pakinggan nyo yung mic ko ha, lalakasan ko yung volume. 'Di ba? Di ba parang may gumaganon. Di ba? Pero pwede din naman kung EBP yun sinabi, pabulong talaga minsan. Kasi sabi ni Zach Bagan sa Ghost Adventures daw, yung pabulong na nagsasalita, yung mga gumaganon, sigaw na daw sa spirit world yun. I don't know kung totoo yun, no? Pero sometimes kasi kasi yung audio niya kasi kung mapapansin mo, distorted eh. You know? Baka nga minsan sa paghinga ng ano yun eh, nung nag-video. Kaya wala naman definitive na sinabi. Meron bang sinabi na definitive na sentence? Pwede kong paniwalaan kung may diwa yung sinasabi. Pero kung yung mga ganun-ganun lang, pwede kasing environmental noise lang na natatakpan yung mic, then bumubukas. 'Di ba? Kung mapapansin mo kasi, yung mic niya ano eh. Pero metal. Kaya pag sounds talaga, ano eh, hindi ko masyadong kinukonsider na paranormal pag sounds. Pwede visuals, no? Bibihira akong makumpel kapag ka-sound yung sinasabing paranormal. Now, dito naman tayo kay Kuya Red. may nag sa akin, nag-refer nito, kinoment kagabi si Miss Dimples. 'Di ba? Matagal na to, 1 year ago na, pero ngayon ko pa lang napanood. Natawa lang ako sa timestamp na 27:30. Tumawid yung multo, may dalang light lamp ba yan o flashlight?
Hirap na hirap yung multo, nakaangat pa yung kamay na didiliman. Sobrang tawa ko lang. Sige nga, tingnan nga natin to. Kay Kuya Red yung video eh. 3 AM challenge, may sumanib sa akin. So panoorin natin. Mga kababayan ko. Wow! Ay, Diyos ko. Bago ang lahat, may nag-comment sa akin. Nababad trip lang ako sa mga ganitong comment, men. Ito, si Sir Edgardo Palmera. Sabi niya gano'n, nakamove on na yung karamihan sa fake ghost hunter sila. Ikaw di pa nakakapag-move on, boss. So be it, boss. Di naman ikakabawas ng pagkatao. Putang inan to. Ako pa yung may ikakabawas ng pagkatao. Ako na ngayon nagde-debunk ng sinungaling. Ako pa yung mababawasan ng pagkatao. Gago talaga. Mga fan talaga ng mga peking ghost hunter. Tanga-tanga talaga, no? Diba? So be it, boss, di naman ikakabawas ng pagkatao mo yan kung may maniniwala. Wala akong pakialam kung may maniniwala dyan. Basta sabihin ko yung totoo. Maniwala kayo dyan. Kaya lang, hindi na kayo nag-e-enjoy, di ba? Pag nalaman nyo niloloko lang kayo. Yung pagka-entertain nila, bahala sila doon. Wala akong pakialam doon. Basta sasabihin ko, peke yung video. Tapos. Ngayon, kung ma-entertain sila doon, sa peke, wala akong pakialam doon. Mag-enjoy lang kayo. Hindi ko kayo pinipigilan mag-enjoy dyan. Di ba? Bakit napipigilan ba kayo? Pagka sinasabi kong peke, problema nyo yun. Hindi ko problema yun. Di ba? Kung nag-e-enjoy kayo, go ahead. Di ba? Walang problema doon. Kaya lang, ang nakakabwisit dito, di ba, parang ako pa yung may kasalanan na ginagawa ko itong ganitong bagay. Pero yung mga manluloko na yan, yung naglalagay ng tali at niloloko yung mga viewers, abay walang kasalanan yun para sa'yo. Tanga! Kakabwisit. Nakaka-high blood pagka ganyan, Yung pagka ikaw na sinasabi mo yung totoo, parang ikaw pa yung may kasalanan. Parang ikaw pa yung yung nanluloko sa tao. Tanga talaga. Kasi daw nag-e-entertain. Ano mag-entertain sila? Hindi ko naman pinipigilan yung pag-entertain nila eh. Mag-enjoy sila. I don't know. Kapag nalaman nyo yung totoo, mag-e-enjoy pa ba kayo doon? Dilukuhin nyo sarili nyo. Wala akong pakialam. Mag-enjoy kayo. Habang ginagago kayo. Now, pagpatuloy natin to. So, ito yung video, Diyos ko naman, kahit saan naman tayo makapunta dito. May anino. Hindi, bahala kayo, Ang aanuhin lang natin dito yung sinabi ni Ma'am Dimples na timestamp 2370. 2370. So, ito yung video ni Kuya Red. Ayan 2370 daw. I'm sad. I'm sad. Sabi niya, I'm sad. Wow! Wow! Oh my goodness. So, 2370 na nga tayo sa pinaka-highlight ng video. Ay, 27 ba? Ano ulit nga? Anong timestamp? 27:30. So, ito yon. Yung multo daw, may dala-dala daw flashlight or lamp. Kayo, ano yung dahilan? Na dumaan sa likod niya. Ito sila Kuya Red, para namang tanga eh. Natin i-enhance natin yung filter. Yan, para makita-kita natin yung nasa likod.
Kasi maliwanag to, may poste sa likod eh. Sa normal, hindi nyo kasi nakikita. Yan o. May maglalakad sa likod. Meron ba dito sa inyo na nakakulong na gusto nang tumawid? Dahil lang mag-ano nga tayo ng bagong color correction. Color correction. Taasan natin gamma. Yan. Gamma. Kasi may dala-dala daw na lamp yung multo eh. Ang gawin natin, naka-HD na siya, no? Playback speed ay 0.25. Yung dadaan daw sa likod ay may daladalang lamp. Tingnan nga natin. Taalas ng mata ng mga fans nyo ah. Fans nyo yun sa ano eh. Yan. Dadaan na yung ano no. Yung white lady sa likod. Slow motion lang at tiyagaan na lang tayo ha. Hanggang sa dumating. So yeah, sa likod na, dadaan. Kasi may poste dito sa likod eh. Yan, dadaan na yung white lady. Wala naman. Wala namang dala-dala. Shine yun nung gloves ni Kuya Red. Kasi kung irregular speed mo, parang may dala-dala siya na na pero peke pa rin yung multo. Peke pa rin yung multo pero wala naman siyang dala-dala. Irregular irregular speed natin ha. Wala siyang dala. Ano yun? Ano ni Kuya Red yun? Glove ni Kuya Red. Yung nakita. So, yun na yun. Pero peke pa rin yung yung multo ni Kuya Red. Anyway, mga kababayan ko, yan lang po muna yung ating pag-uusapan ngayong gabi. Magandang gabi po sa inyong lahat. Bye-bye.